Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng munggo cinnamon. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay bread flour 500 grams, yeast 20 grams, bread improver 1 teaspoon, salt 10 grams, sugar 100 grams, itlog 1 piraso, butter or margarine 75 grams, at fresh milk na 250 grams. Ilagay na natin ang gatas, asukal, asin, bread improver, yeast, suka, itlog. Haluin muna natin ito para matunaw ang asin at ang asukal. Pagkatapos ay ilagay na natin ang butter or margarine at ang bread flour. Atin na pong paandarin ang ating mixer. Hayaan lamang po natin itong umandar hanggang po sa tuluyan na magsama-sama ang mga ingredients na ating inilagay dito. Ayan, kapag ganito na po at nagsama na sila, ay pwede na po natin kunin sa ating mixer at atin na po siyang ipadaan sa ating roller. Yan. At kung meron naman po kayong magandang mixer, yung spiral mixer po ay okay na po yun at hindi na po siya kailangan padaanin sa ating roller. Pero dahil po medyo matanda na po kasi yung aming mixer, kaya po kailangan po talaga nating ipadaan sa ating roller. Pero kung meron po kayong spiral mixer ay okay na po ito, mas maganda po yun. At saka kailangan lamang po ay yung ganito po dapat ang kanyang texture yan. Yung okay na po siya, tigit sa lahat ay medyo stretchable na po siya at yung isa na po talaga siyang dough. Kinuha na po natin ito sa ating roller at ngayon naman po ay atin na po itong hahatiin. Yan. Hatiin lamang po natin ito. Yung size nga po pala ng dough natin dito ay 250 grams. At dahil meron na po tayong dalawang dough ay atin na po itong papabilugin. Bilugin lamang po natin ito ng dahan-dahan at ilagay po natin sa ating plancha. Ayan, at eto na nga po mga ka-bakers ang ating pinabilog. Ngayon naman po ay atin po itong i-rest ng 10 minutes lamang po. I-ready naman po natin ang ating munggo na 60 grams. Yan, eto nga po ang ating munggo. At i-click nyo lang po sa baba ang link kung paano po gawin ang ating munggo paste. Dahil nandiyan lamang po yan sa baba. Pagkatapos po ng 10 minutes ay tanggalin na po natin ang plastic. At okay na po ito mga ka-bakers. Ngayon naman po ay atin na po itong tatanggalin sa ating plancha. At pagkatapos naman po ay atin nang kukuhanan nito at isi-shape po natin ito ng bilog. Ilalagay na natin ang ating munggo at isasara po natin ito. Ayan, at ready na nga po ito mga ka-bakers. Gawin lang po natin ang ikalawa. Ayan. Lalagyan lamang po natin ito ng kaunting mantika. Yan. Pagkatapos po lagyan nito mga ka-bakers ay kukunin na po natin ang ating rolling pin. At atin na po itong papahabain. Pahabain lamang po natin ito ng dahan-dahan. Just take your time lamang po. At pagkatapos naman po nito mga ka-bakers ay atin na pong i-ready ang ating cinnamon. Ito nga po pala ay brown sugar na 2 tablespoon at cinnamon powder na 1 teaspoon. Maglagay na nga po tayo mga ka-bakers at kung gusto niyo pong hatiin ay maganda naman po talaga na hatiin po ito sa dalawa dahil lalagyan pa po natin ng isang dough. Pagkatapos po ay atin po itong irorolyo. Rolyo lamang po natin. At yan. At syempre po gawin din po natin ang ikalawa. Atin lang din po siyang papahabain gamit ng ating rolling pin. Maglalagay po tayo ng cinnamon at eto na nga po. Ngayon naman ay atin po itong papahabain ulit. Kukuha po tayo ng ating kutsilyo. Pagkatapos ay maguguhit po tayo. Okay? Hihiwain lang po natin to bilang design at huwag po namang laliman. Okay, dokes? Yan. Yung hiwa po, depende na po yan sa inyo at pagkatapos ay atin po itong isi-shape ng pao. Pinutin lamang po natin ang gilid nito para po magsara po talaga siya ng tuluyan. Kukunin po natin ang ating molde na 8 by 1 and 1/2 na may makapal na mantika at atin na po itong ilalagay sa gitna. At eto na nga po silang dalawa mga ka-bakers. O di po ba kayang-kaya nyo? Ngayon naman po ay atin po itong ipapahinga ng 60 minutes. At after 60 minutes ay eto na nga po, lagyan na po natin siya ng ating egg wash dahil napakalaki na po niya, mas lalo po silang lumaki. At sa paglalagay naman po ng egg wash, na po ang bahala kung gaano po kadami. Basta po malagyan lamang po ang ibabaw nito para po mas maganda po ang kanyang kulay or kinalabasan pag naluto na. At syempre, maglalagay din po tayo ng ating cinnamon na kagaya din po kanina.
Yan, para po mas maganda siyang tignan at saka mas masarap po siyang kainin. Okay, ready na nga po ito para lagyan ng mayonnaise. Hindi po para ilagay sa oven, kundi para lagyan mo na ng mayonnaise. Yung dami po ng mayonnaise dito ay 20 grams. At ito naman po ay optional mga ka-bakers. Pwede nyo po siyang hindi lagyan or lagyan po. Pwede nyo pong dagdagan ng 20 grams or bawasan. Ngayon naman ay ready na po ito para sa ating oven. Ang oven temperature sa taas ay 170, sa baba ay 190 at ang baking time ay 25 minutes lamang. At after 25 minutes, ay luto na nga po ang ating munggo cinnamon. Naman talaga mga ka-bakers, napakasarap po talaga nito. Masarap po siya sa kape at winner na winner po talaga ito lalo na po pag kumakain kayo ng umaga tapos sausaw nyo po sa kape. Kaya po sa hapon or tanghali pag nagkakape po tayo, naku, sobrang sarap po talaga nito mga ka-bakers. Maganda po talaga itong pang merienda at higit sa lahat ay pang negosyo. Kaya naman po mga ka-bakers, gawin nyo na din ha. Ito na nga po ang ating food for the soul ngayon. Jeremiah chapter 17 verse 7. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Amen, amen, amen! Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.